So, araw ng puso. Kung puso po ang pinag-usapan, yan na po tayo nadadaya lahat. Okay, pasok. Huwag niyong isi-celebrate ito na ito ay araw ng puso. Dulo, baka maalakan kayo. Jeremiah 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay. So, sino nadadaya? Puso. Saan po yung pinakamataas? Yung brain. Kung ginamit ko ito, kaibigan, nadaya ka na. 777 Morningstar Corporation Incorporated, Kingdom of Maharlika presents Bible reader is a learner, and a learner is a leader, and a writer is a teacher. Ano ang dapat na celebration tuwing sasapit ng February 14? Dito sa 777 Morningstar Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika, ang celebration ng February 14 ay tinatawag na Gift of Love. Nagdahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, kaya naman ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak na siyang tutubos ng ating mga kasalanan. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ibinuhis ng Panginoong Diyos ang kanyang sariling buhay upang ang lahat ng mga tao ay maligtas sa mga kasalanan. Kaya naman mga kapatid, tayo ay may utang sa Kanya. Ang tanong ngayon, paano tayo makakabayad? Gayong sinusuway naman natin ang Kanyang mga utos at palatuntunan. Alam kaya natin kung ano ang ating mga gagawin upang tayo ay makabayad ng utang natin sa Kanya? Roma 8:12. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Paano kaya tayo makakabayad ng ating pagkakautang sa ating Panginoong Hesukristo? Ano ang mga nararapat nating gagawin upang ating mabayaran ang ating mga kasalanan? Maaaring mabayaran natin ito ng paunti-unti. Subalit, kung tayo ay susunod sa kanyang mga kautusan, yun lamang ang natatanging paraan upang ito ay ating mabayaran. Ang pagdiriwang ng Pasko para sa Panginoon ay isang pamamaraan upang unti-unti nating mabayaran ang ating mga kasalanan o pagkakautang sa ating Panginoon. Subalit, ang pagdiriwang na ito ay may mga palatuntunan, gaya ng itinagdang petsa o araw at buwan. Gaya rin ng itinagdang lugar kung saan ito dapat na ipagdiwang, at kung ano ang mga nararapat na alay at mga handog na kakainin, at kung ilang araw ang nararapat na pagdiriwang para sa Pasko para sa Panginoon. Ang lahat ng ito mga kapatid ay may mga palatuntunan upang tayo ay hindi magkamali. At gaya ng sabi ko, isa nga ito sa pamamaraan upang ating unti-unting mabayaran ang ating mga kasalanan na pagkakautang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Upang ito'y inyong lubos na maunawaan, maaari niyong panoorin ang aming mga naunang naipalabas. Maaari niyong bisitahin ang content na ito na may pamagat sa thumbnail na Tunay Bang January 14, ang Pasko sa Panginoon. Dito ay malalaman ninyo
kung ano ang mga palatuntunan ng pagdiriwang ng Pasko para sa Panginoon. Anyway, magpapatuloy tayo para sa content na ito mga kapatid. Ang pagdiriwang naman ng February 14 ay pagdiriwang pa rin ng Pasko para sa Panginoon. Ito ang tinatawag na gift of love o ang pagbibigay ng tsansa para doon sa mga makikipagdiwang na nasa malayong bahagi ng mga lupain. Ganoon na lang tayo binigyan ng halaga at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos upang tayo'y unti-unting makabayad sa ating mga pagkakautang. Kaya naman ang lahat ay binigyan niya ng pagkakataon o tsansa upang makahabol sa pagdiriwang ng Pasko para sa Panginoon. Nandyan sa ng Panginoon. Kaya ang sabi ng mga tao, paano kami? Paglilirin na lang pa kami, kopre, may kasalanan pa kami, hindi kami kasali sa naalis ng kasalanan, binigyan tayo ng Diyos. Ito ang iyong pakinggan. Binigyan ka ng Diyos ng kansa. Hello? February 14, palapakan po tayo. Mga bilang 9, 10, 11. Salitain mo sa mga anak ni Israel Ano raw? na iyong sabihin, kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lahi Ano raw? ay maging marumi Marumi ka na eh. dahil sa isang bangkay o masumpungan sa isang malayong paglalakbay, Dahil sa isang pagkain, hindi ko na natin, namatay ang nanay ko. Anong gagawin? ay kanyang ipagdidiwang din ang Pasko sa Panginoon Ano? sa ikalawang buwan ng ika-14 na araw. Sa paglubog ng araw ay kanilang ipagdidiwang, kanilang kakanin na may mga tinapay na walang libadura at mga gulay na mapait. Ang palaya pala. Hello? Hoy! Hello? For January 14? Kasi hindi ako ulit. Yung February 14, kakain tayo, pagdidiwang pa rin tayo ng Pasko sapagkat malayo talaga ang ating lugar. Hello? February 14, Happy Pasko sa inyong lahat. Kain na! Ihain na ang ampalaya. Kami po ay naparito sa masayang lugar na ito upang gumanap ng tungkulin na kayo'y handugan ng awitin sa kalibang nakakaabala.
na itong awit, ito'y samot na langit, huwag sanang ipagkait. Ang iyong banal na patnubay, hari ng mga hari. Ang tala sa umaga ay maluningning na, ang kamandag ng kalaban mawalan na rin ng bisa. Aayusin na ang nasira, ibabangon ang nag-iba. Tinubos na tayo ng hari upang maging malaya. Gumising na at magbangon, mahal kong mga kapatid. Gumayap ka na at magbihis ng magaramong damit. Ang trono mo at luglukan sa iyo ay naghihintay. Pilipino ka at mapalad, isang mahalikang tunay. Hinihiling namin sa amang nasa langit, sana ay iyong dinggin ang aba na itong awit. Ito'y samot na langit, huwag sanang ipagkait. Ang iyong banal na patnubay, hari ng mga hari. Dakilan, pabereksan, Pilipinas ay So ayon mga kapatid, dito na nagtatapos ang content na ito. Sana ay meron tayong nakuhang aral at leksyon na nararapat lamang na ating bigyan ng halaga at pansin upang maibsan pa unti-unti ang ating mga kasalanan at pagkakautang sa ating Panginoong Diyos, Hesukristo. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Mahardika. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakihit ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga content naming nilalabas. Please like, comment, and share. Maraming salamat mga kapatid. God bless us all. Bye-bye.